Sige po, maraming salamat sa special number. Nang una ay pinakinggan ko ay sa first stanza ay inahayag po niya kung ano po ang buhay niya dati sa nagsulat. Pagkatapos po, dahil po ang buhay niya dati ay sabi, tapos sa pangalawang stanza naman, ang kanyang tugon, ang lahat sa buhay ko'y aking ihahandog. Dahil nga po niligtas po siya ng Panginoon sa chorus. And then sa third stanza, ay yun po ang kanyang testimony, ang kanyang patutuo na dahil siya ngayon ay naligtas dahil sa pag-ibig po ni Kristo Jesus, at taong makasalanan manalig kay Jesus. So parang sinabi niya na dahil naligtas ako sa pag-ibig ng ating Panginoon si Kristo, na ngayon manalig ka kay Jesus. Ito po na ang pagbahagi na po niya ng gospel. So buksan po natin ang ating mga Bible sa Titus chapter 3, verse 1 down to verse 3. Titus chapter 3, verse 1 down to verse 3. Hilingan ko po ang bawat isa na tayo po ay tumayo pagbigay galang po sa salita ng Diyos. Basahin po natin ito ng sabay-sabay dahil ito lamang po ay may tatlong verses. Titus 3, verse 1, handa bikas. Ipaalala mo sa kanila na pasakop sa mga pinuno at sa mga may kapangyarihan, maging masunurin, maging handa sa bawat mabuting gawa, huwag magsalita ng mga sama tungkol sa kanino man, huwag makipag-away, maging maamo at magpakita ng hinahon sa lahat ng tao. Sapagkat tayo rin naman noong dati ay mga hangal, mga swail, mga naninlang, mga alipin ng sari-saring pagnanasa at kalayawan, namumuhay sa kasamaan at inggit, mga kasuklam-suklam at napupuot sa isa't isa. Hanggang dyan lamang po, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, kami Panginoon ay nagpapasalamat, Lord, at pinupuri po namin kayo. Mayroon po kaming kalayaan, Panginoon, upang buksan at pagbulay-bulayan, Panginoon, ang iyong salita. Nanalangin po kami, Panginoon, na tulungan niyo po kami, maintindihan po namin ito at magawa po namin, Panginoon, ang mga bagay na pinagawa niyo po sa amin habang nandito pa po kami, Panginoon, sa mundo. At we pray, Lord, na i-bless niyo po, Panginoon, yung salita sa aming mga puso, maging blessing po ito sa aming lahat. In Jesus' name I pray, Amen. Mahal na po kayo makaupo. Bago ka naligtas, o bago ka naging mananampalataya, kilala ka bilang ano? Okay? Kilala ka ba bilang ano? A. Lasinggero? Lasinggero ba? B. Sabungero? C. Babaero? Yung iba naman ay hindi naro. Ikaw ba ay chismoso? Kilala ka ba na adik? Kasi may mga tao din na naligtas, di ba? Kilala ka ba bilang isang kriminal? So bago ka naligtas, mayroon talaga tayong parang identity dati na si ano, yung buhay na dati ganyan po siya. Siguro none of the above sa mga na-mention ko, pero kung minsan kilala din tayo na well-known din po tayo na mga mahilig magreklamo. Reklamador ba yan sa Tagalog? Reklamador. So mga kapatid, aminin man natin o hindi, dito sa ating mundo kung saan tayo nabuhay ngayon, ang mga namumuno sa ating bansa, sa Pilipinas, ay hindi po mga perpekto. May mga pagkakataon na nadidismaya tayo sa kanilang pamamahala. Hindi tayo sang-ayon sa kanilang mga desisyon. Nakita tayo ng katiwalian, nakita po natin ang pang-aabuso, nakita po natin ang korupsyon, nakita po natin ang kakulangan ng mga leader po natin. At bilang mga mananampalataya, kung minsan may tendency na naipakita din po natin minsan ang hindi makadiyos na pag-uugali. Di ba? Kung minsan kung ang mga unbeliever ay well-known sila na reklamador, tayo din minsan ay nahawaan. Kung minsan ay nagagalit din po tayo sa mga namumuno. Kung minsan hindi tayo mahinahon. Kung minsan hindi tayo maamo. Mga kapatid, sa gitna ng hindi perpektong pamalaan at makasalaan ng lipunan, ano ang nais ng Diyos na maging pag-uugali natin bilang mga manampalataya? At paano dapat tayo mamuhay bilang mga Kristiyano sa mundong puno ng kasalanan
sa ilalim ng hindi perpektong otoridad. So mga kapatid, ang hamon sa salita ng Diyos ay hindi lamang paano tayo mamuhay sa loob ng church. Kung paano tayo mamuhay sa loob ng iglesia, kung hindi paano tayo mamuhay sa harap ng isang mundong akaramihan ay hindi nakakakilala sa Diyos. Akaramihan ay hindi po mga mananampalataya. So tayo po na binago na sa biyaya ng Diyos, tayo po ay mamuhay o ipakita po natin ang ating Ama ka Diyos na pag-uugali sapagkat ang ating goal ay lahat ng ginagawa po natin bilang mga mananampalataya ay point to Jesus Christ. Yan po ang pinaka-goal po natin. Kaya po ito po ang ating theme sa hapong ito. Dahil binago tayo ng biyaya ng Diyos, nararapat tayong mamuhay na may makadiyos na karakter at pag-uugaling tulad ni Kristo sa gitna ng mundong makasalanan. Since we have been transformed by the grace of God, nakilala na po natin ang ating Panginoon si Kristo, natanggap po natin ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. We are called to live with godly character and Christ-like conduct in the midst of a sinful world. Hindi na tayo dapat mamuhay tulad ng dating buhay noon na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon si Kristo. Ngayon, transformed na tayo. Ang ating behavior, na-transform na ang ating pakikitungo sa mga tao. At kung tingnan po natin ang ating verse po dito mamaya, ay nagpapaalala po sa atin ito na binago na tayo ng Panginoon. At dapat po nating ipamuhay ito. Kaya po ang ating theme, ang ating paksa sa hapong ito, pamumuhay na may makadiyos na karakter sa isang makasalanang mundo. Living with godly character in an ungodly world. Mahirap maging godly pag nasa labas, di ba? Mahirap maging godly kapag napalibutan tayo ng mga ungodly na mga friends po natin. But ito ang nais ng Diyos, mamuhay na may makadiyos. Kahit walang nakakita sa iyo, kahit wala ka sa church, mamuhay na makadiyos na karakter. Dahil alam po natin na tayo ay napaligiran po tayo ng mga tao na mga ungodly, mga hindi mananampalataya. Ang layunin po natin ngayong hapon sa ating pag-aral po sa Titus chapter 3, verse 1 to 3 ay nais nating makita ang tatlong katotohanan. Una, kung paano dapat mamuhay ang mga mananampalataya sa harap ng lipunan. Pangalawa, kung paano dapat tratuhin ng Kristiyano ang kapwa-tao o sabihin natin, ang ibang tao. Pangatlo, kung bakit kailangan manatiling magpakumbaba ang isang mananampalataya. So kung tingnan po natin ang background, isunulat po ni Pablo ang aklat na ito para kay Titus bilang isang pastor na naglilingkod sa isla ng Krita. So ang mga tao sa Krita ay kilala sa masamang pamumuhay, kasinungalingan, pagrebelde at immoralidad. Kung tingnan po natin ang immediate context po sa Titus chapter 2, ipinakita po ni Pablo na ang biyaya ng Diyos ay nagtuturo sa mga mananampalataya na mamuhay ng banal. At ang talatang ito, chapter 3, verse 1 hanggang verse 8, ay may connection sa Titus chapter 2, verse 11 down to verse 14, na sabi, sapagkat nahayag ang biyaya ng Diyos na nagdala ng kaligtasan, na nagtuturo sa atin upang tayo'y maging masikap sa mabuting gawa. So ang biyaya ng Diyos ay hindi lang nagligtas, kundi patuloy na nagtuturo sa atin kung paano mamuhay. So ang biyaya ng Diyos ay nagturo sa atin na mamuhay ng banal. Ang biyaya ng Diyos ay nagtuturo sa atin na tanggihan ang kasalanan. Ang biyaya ng Diyos ay nagturo sa atin na maging masikap sa mabubuting gawa. Now, ngayon po sa chapter 3, ang biyaya ng Diyos ay patuloy. Di ba nga? Dahil tayo ay naligtas na at tinuruan po tayo dito kung paano mamuhay bilang mga
naligtas na. Bilang mga binago na sa biyaya ng Diyos. At dito po sa chapter 3, ang biyaya ng Diyos ay nagturo sa atin kung paano mamuhay sa lipunan, magpasakop sa otoridad, maging masunurin, maging maamo, huwag maging palaaway, maging handa sa mabubuting gawa. Okay? Maging handa sa mabubuting gawa. Hindi natin ito ginagawa, ang mabubuting gawa upang maligtas, kundi dahil naligtas na, mamuhay tayo ng tama. So, mayroon po tayong tatlong punto sa hapong ito. At matapos po tayo sa saktong oras. Okay, mag-evangelism pa tayo. No? So, ang ating point number 1 po dito, ang biyaya ng Diyos na ating tinanggap ay dapat magbunga ng maayos na pag-uugali at tamang pakikitungo sa mga namumuno. Basahin po natin ang verse 1. Ipaalala mo sa kanila na pasakop sa mga pinuno at sa mga may kapangyarihan, maging masunurin, maging handa sa bawat mabuting gawa. Dito po, ang focus sa verse 1 ay relationship toward authority. Ang Krita noon ay nasa ilalim po ng paganong pamahalaan ng Roma. Sa panahong iyon, pagano ang karamihan sa pamahalaan. Lagana po ang idolatria at marami sa mga pinuno ang hindi po nakakilala po kay Kristo Jesus. Hindi pa po sila mga ligtas. At ang mga otoridad noon ay hindi Kristiyanong leader. Hindi namuhay ayon sa salita ng Diyos. At ang iba ay masama, ang iba ay immoral pa. Ngunit kahit ganon, sinabi pa rin po ni Pablo na magpasakop sa mga pinuno at sa mga may makapangyarihan. Okay. Hindi sinabi ni Paul po dito na magpasakop lamang kapag Kristiyano ang mga namumuno. Okay? Hindi sinabi. At hindi rin niya sinabi, magpasakop lamang kapag sang-ayon ka sa kanila. Sa halip, itinuro niya na ang mga mananampalataya ay dapat magpakita ng makadiyos na pag-uugali kahit sa ilalim ng hindi perpektong pamumuno. Okay? Magpasakop kahit nasa ilalim ng hindi perpektong pamumuno. So dahil ang mga mananampalataya sa Krita ay namumuhay sa gitna ng makasalanang lipunan, sa ilalim ng paganong pamahalaan, at napalibutan po ng mga taong hindi po nakakilala sa Diyos, hindi pa nakatanggap ng kaligtasan. Now, nais ni Pablo na makita sa kanila, sa mga mananampalataya, ang tamang pag-uugali, ang pagpapasakop, paggalang, kaamuan, at mabuting patutuo. Bakit? Dahil sa pamamagitan ng kanilang pag-uugali, may pakita nila si Kristo sa mundong hindi nakakilala sa Kanya. Yan ang pinaka-point dito. Yes, mahirap magpasakop. Mahirap magrespeto sa taong hindi naman karespetuhan. Mahirap ang kamuan gawin ito. Pero, para sa patutuo, mabuting patutuo po natin, gawin po natin ito. Dahil sa pamamagitan po ng tamang karakter, makadiyos na pag-uugali sa isang mananampalataya, ay nailapit natin ang mga hindi mananampalataya kay Kristo. Ating sa point A, makikita ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagpapasakop sa mga namumuno. Makita ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagpasakop sa mga namumuno. Submit to those in authority. Sino ang tinutukoy sa verse 1? Sino ang tinutukoy na salitang sa kanila o sila? Ang kanila ay tumutukoy sa mga mananampalataya doon sa Krita na naturuan na po dati na magpasakop sa otoridad, sa authority. Magpasubmit to those who are in authority. So ang mga mananampalataya ay dapat magpasakop sa mga pinuno at sa mga may makapangyarihan. At tinukoy po dito ang mga pinuno at mga kapangyarihan ay pangunahing tumutukoy sa otoridad ng pamahalaan o civil authorities. Sila ang mga tao na itidalaga ng Diyos na manguna sa isang country, sa isang bansa. Kasama rin dito ang
barangay officials, mga president, mga governors. At noong panahon ni Pablo, ang mga Kristiyano ay nasa ilalim ng pamahalaan ng Roman Empire. At tulad po sa ating government ngayon, hindi po perpekto ang gobyerno noon. Maraming leader noon ang siguro makasarili, siguro masama at inuusig ang mga Kristiyano. Ngunit ganun pa man, sinabi po sa salita ng Diyos, sinabi po ni Apostol Paul na ipaalala mo sa kanila na magpasakop. Na magpasakop. At anong ibig sabihin ng magpasakop? Ang pagpasakop ay pagkilala sa otoridad. Dahil kinikilala mo nang doon yung paggalang at kusang pagsunod sa tamang pamamahala. Hindi ibig sabihin na sambahin ang gobyerno, sundin kahit laban ito sa Diyos. Kapag ang utos ng tao ay laban sa Diyos, dapat sundin natin ang Diyos. Sabi po sa salita ng Diyos, dapat maunang sundin ang Diyos kaysa tao. So bakit kung hindi man labag sa Diyos ang kanilang utos, magpasakop po tayo sa kanila. At isang malinaw na halimbawa po dito ay si Peter. Si Pedro, mayroon din pong paalala sa mga mananampalataya na kahit na sila ay nagkaroon ng mga persecution, sinabi pa rin niya na ang mga Kristiyano, sila ay magpasakop. Magpasakop kayo sa bawat palatuntunan ng tao dahil sa Panginoon. Magpasakop. Kahit na may persecution, kahit na inuusig sila dahil sa kanilang pananampalataya, magpasakop pa rin sila. So napakahalaga ang katotohanan ito dahil hindi sumulat si Pedro sa ilalim ng mabuting pamahalaang Kristiyano. Siya ay sumulat sa panahon ng malupit at laban sa mga Kristiyanong pinuno. Ipinakita nito ang utos na magpasakop ay hindi nakabatay po sa mga namumuno kundi sa pagiging Panginoon ng sa pagiging Panginoon ng Diyos sa ating buhay. At dito po naunawaan po ni Peter na ang maayos at paggalang na pag-uugali ng mga mananampalataya maging patutuo sa mga hindi pa po nakakilala sa Diyos. So kailangan magpasakop. So tayo po, mga Kristiyano, hindi po tayo dapat magrebuild. Hindi po tayo nanguna sa gulo. Hindi po tayo nagdidi-respect sa otoridad. Sa halip, nais ng Diyos na tayo ay magpasakop sa mga tao na itinilagahan ng Diyos sa ating bansa. Ang ating subpoint B, makita ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng paggawa ng mabubuting gawa. Palaging handa na gumawa ng mabuting gawa, always ready for every good work. So makita din po natin sa verse 1 na ang Kristiyano ay dapat handang tumulong, handang maglingkod, handang gumawa ng mabuti. Ang salitang handa ay nagpapakita na pagiging available, pagiging willing, pagiging masigasig. At sa Krita, kung saan po sila nakatira, mga mananampalataya, ang mga Kristiyano ay nakapaligid sa isang makasalanang kultura. At madaling maimpluwensyahan ng dating ugali. At minsan ay naging passive o tamad sa paggawa ng mabuting gawa. Kaya ang ibig sabihin ni Paul, huwag lang kayong maging Kristiyano sa pangalan lang. Maging aktibo kayo sa paggawa ng mabuti. So, ready anytime na gumawa ng mabuting gawa. Hindi kapag convenient lang. Hindi kapag may pakinabang. Hindi kapag gumawa ka ng mabuti kapag may nakatingin lang. Kundi laging available, laging prepared, laging willing gumawa ng mabuting gawa. Bakit kailangan itong ipaalala? Dahil natural minsan sa ating ugali na tama rin gumawa ng buting gawa. Kung minsan maging selective tayo sa pagsunod, maging lukewarm sa paglilingkod. Mga kapatid, handa ba tayong gamitin ng Diyos? Handa ba tayong tumulong kahit walang kapalit? Handa ba tayong gumawa ng mabuting gawa kahit walang nakakakita po sa atin? At hindi sapat na Kristiyano tayo. Dapat ready ka na
na maglingkod. Ready ka na gumawa ng mabuting gawa. Hindi dahil, sabi nga natin, di ba, hindi nakapagligtas ang magandang gawa. Tinuruan po tayo na mamuhay, na makita po sa atin ang good works. Maging handa sa pagtulong, pakita natin ang magandang gawa. Sapagkat sa pamamagitan po nito ay may mga tao na hindi pa mga mananampalataya, marahil makakilala po sila sa Panginoong Hesukristo dahil sa mabubuti nating gawa. So dapat well-known po tayo niyan. Dapat kilala po tayo na Kristiyano, hindi lang sa pangalan, kundi nakikita sa ating buhay ang mga mabubuting gawa, bunga ng ating pananampalataya. Ang ating point number 2, ang biyaya ng Diyos ay dapat makita sa paraan ng pakikitungo natin sa ibang tao. Ang focus naman po dito sa verse 2 ay relationship toward people. Kung sa verse 1, itunuturo ni Pablo kung paano dapat makitungo ang mga Kristiyano sa mga namumuno. Ngayon sa verse 2, itinuturo na naman niya kung paano dapat makitungo ang mga Kristiyano sa kapwa-tao. Sapagkat ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang nagbago sa ating posisyon sa harap ng Diyos. Binago rin niya tayo, ang ating mga pananalita, ang ating ugali, at ang ating pakikitungo sa iba tao, sa ating kapwa. So ngayon naman, tinukoy ni Pablo ang mga pananalita at ugali ng mga Kristiyano. Subpoint A, ano-ano po ba ang mga pag-uugali po natin na makadiyos, na ito ay nagpapakita ng ating pananampalataya. So, bantayan natin ang ating pananalita laban sa ating kapwa. Guard our speech toward others. Bantayan ang ating pananalita laban sa ating kapwa. Sa verse 2, sabi po dyan, huwag manirang puri kanino man. Huwag manirang puri kanino man. Ang ibig sabihin ay walang chismis, paninira, walang pananakit na salita, walang masamang pagsasalita laban sa ating kapwa. At bantayan po natin ang ating dila, sapagkat ang ating dila ay may dalawang bagay: makapagpatibay sa isa't isa o makasira ng relasyon sa church. Isa sa mga pinakamalinaw na paglalarawan po nito ay matagpuan po natin sa sinabi po ni James, Book of James. Itinuturo po ni James na bagamat maliit na parte ang ating dila, mayroon itong malaking kapangyarihan. Sa chapter 3, inahalintulad niya ang dila sa isang maliit na apoy na kayang magsunog ng buong kagubatan. At ang ilang pabigla-biglang salita ay maaaring makasira po ng relasyon. Pakig-away sa mga tao, masakit na damdamin at makapanghina po ng kapwa mananampalataya. So, at hindi lang sa apoy niya ginamit, kundi mabasa pa natin na mayroon pa pong iba. Ang point niya po dito ay, bagamat maliit ito, nakokontrol nila ang mas malaking bagay. So sa parehong paraan, ang ating salita ay nagpapakita ng tunay ng kalagayan po ng ating puso. Kaya po, in application po natin dito, mag-ingat. Ingat, guard our speech. Kung minsan, ang ating dila, bilang mga mananampalataya, na hindi naman mga mananampalataya, mga believer po tayo, hindi naman po perfecto, minsan nadudulas po ang ating mga dila. Minsan nakapagsalita po tayo ng hindi nakapagpatibay sa pananampalataya sa isa't isa. So, we must guard our speech. Ingatan po natin, sapagkat dalawa lang yan. Ang ating bibig, ang ating dila ay pwedeng makapag-encourage na magpatuloy sa pananampalataya, ang isang mananampalataya, o makasira po ito ng buhay ng isang mananampalataya. Ang ating subpoint B, iwasan ang walang kabuluhang pakipagtalo. Iwasan ang walang kabuluhang pakipagtalo. Avoid foolish arguments. Ang Kristiyano, ang mga mananampalataya, hindi dapat palaaway. Huwag maging palaaway. Itinuturo po sa Biblia na ang mga mananampalataya ay umiwas
sa pakikipagtalo ng walang kabuluhan at hindi nakapagpapalago sa pananampalataya. Iwasan, sa halip na maghatid ng kaalaman at pagkakaisa, ang ganitong mga argumento ay kadalasan nagdudulot ng pagkahati-hati, kapalaluan at kaguluhan. So, kung talagang hindi maiwasan ang pakikipagtalo, may mga itanong sa iyong sarili. Kung ikaw ba ay makipagtalo, makatulong ba yan na makapagpalapit sa isang tao sa Diyos? Kung ikaw ay makipagtalo, nagdudulot ba yan ng kapayapaan o kaguluhan? Kung ikaw ay makipagtalo, hinanap mo ba ang katotohanan o gusto mo lang talaga manalo sa pakipagtalo? So iwasan po natin ito. Nawa ay hindi tayo well known na Kristiyano, palaaway. Kristiyano, chismoso. Kristiyano, chismusa. Dating buhay na natin yon at hindi na natin isa sa buhay sa ngayon. So iwasan ang walang kabuluhang pakikipagtalo. Huwag hayaan ang galit na maghari sa puso. Kung mayroon man talagang pagtatalo ay pairalin ang kapayapaan at pagpapatawad sa isa't isa. Subpoint C, ang mga Kristiyano ay dapat maamo at mahinahon. Meek and gentle. Sabi sa verse 2, kundi maging maamo. So ang Kristiyano ay inaasahan ng Diyos na maging maamo at mahinahon. Hindi magagalitin, kundi may kapayapaan at pagpipigil sa ating mga sarili. Sa verse 2, tinuruan po tayo na huwag magsalita ng masama sa kanino man, huwag makipag-away, kundi maging mahinahon at magpakita ng buong kababaang loob sa lahat ng tao. Ipinakita po nito na ang karakter ng isang Kristiyano ay dapat may kaamuan sa pananalita, kabaitan sa pakikitungo sa ating kapwa. So ang pagiging maamo ay hindi kahinaan. Kung ikaw ay naging gentle, kung ikaw ay naging meek, huwag mong isipin na ikaw ay mahinang nilalang. Kundi ito ay likas na control, lakas na kontrolado po ng Espiritu ng Diyos. Kahit na may dahilan ka upang magalit, pero pinili mo pa rin na ang kapayapaan. Kahit na may pagkakataon upang makipagtalo, pero pinili mo pa rin ang kababaang loob. At isang magandang halimbawa nito ay ang buhay po ni Kristo mismo. Si Jesus ay inuusig, nilalait, pinahirapan, ngunit siya ay nanatiling maamo at mahinahon. Hindi po siya gumante ng masama sa masama, kundi pinakita niya ang pag-ibig at pagpapatawad kahit na ganon ang ginawa ng mga tao sa kanya. So bilang mga mananampalataya, tinawag tayo na tularan ang kanyang halimbawa. Siya ang pinakadakilang halimbawa sa kaamuan at pagpakumbaba. So ang ating pananalita, ang ating kilos, ang ating reaksyon ay dapat nagpapakita ng kapayapaan at kababaang loob. So mahirap maging gentle, mahirap maging meek, pero again, kung bakit natin ito gagawin, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa atin, na makita sa buhay po natin ang ating pananampalataya upang may tao na mailapit po natin kay Kristo. Ang ating point number 3, okay? Ang ating dating spiritual, ito naman po ang dahilan kung bakit gawin natin ang kaamuan, kung bakit gawin po natin ang sinabi po dito sa verse 2, na maging maamo at maging mahinahon. Ito naman po ang pinakadahilan. Ang ating dating spiritual na kalagayan noon ay dapat mag-udyok sa atin ngayon. Ito ang point number 3 natin. Ngayon, na mamuhay ng may pakumbabaan. Our former spiritual condition should prompt us now to live humbly. Ito ang theological basis for proper behavior. At ito ay may continuation hanggang
verse 8 pa po ito. So verse 3 hanggang verse 8 na ipagpatuloy po natin sa month of June. Okay? So, kung bakit gawin na po natin mga bagay na ito, bakit hindi tayo magmayabang, kung bakit tayo magpakumbaba, dahil sa dating spiritual na kalagayan po natin noon. Former na kalagayan natin noon spiritually. So sa verse 3, basahin po natin ang verse 3, sapagkat tayo rin naman noon ay mga mangmang, masuwayin, mga hangal, mga swail, mga nanlilinlang, mga alipin ng sari-saring pagnanasa at kalayawan na namuhay sa kasamaan at inggit, mga kasuklam-suklam at napupuot sa isa't isa. So dito po ay makita po natin na paalala po sa biyaya ng Diyos kung ano ang buhay natin noon bago po tayo nakakilala sa ating Panginoong Kristo. Bago po tayo naligtas, ito ang ating kalagayan spiritually. Sa point A, lahat ng tao, lahat ng mga mananampalataya ay alipin ng sari-saring pita at kalayawan bago tayo naligtas. Lahat ng mga mananampalataya ay alipin ng sari-saring pita at kalayawan bago tayo naligtas. Noon, sabi po sa Biblia, ay mga mangmang tayo sa spiritual na katotohanan. Ang ibig sabihin ng salitang mangmang ay hindi ibig sabihin na walang pinag-aralan, kundi walang pagkaunawa sa salita ng Diyos. Hindi po natin maunawaan ang katotohanan ng Ebanghelyo. So bago po tayo naligtas, hindi natin makita ang bigat ng kasalanan. Okay, hindi po natin yan nakita. At bulag tayo sa spiritual na katotohanan at namuhay ayon sa sariling karunungan. So, kaya po huwag tayo magmapuri sa spiritual na kalagayan ngayon. Sapagkat tayo din naman noon ay alipin sa kasalanan. Noon tayo ay alipin sa sari-saring pita at kalayawan. So alipin, ang ibig sabihin ay kontrolado ka ng kasalanan. Sunod-sunuran ka. Ang alipin ay walang tunay na kalayaan dahil may amo ka na sinusunod. Yan ang kasalanan. Kaya sinabi ni Pablo, bago tayo naligtas, kasama siya. Sinama po niya dito ang kanyang sarili na bago tayo naligtas, hindi tayo tunay na malaya. Alipin tayo sa kasalanan. Bakit tinawag ng alipin? Dahil ang kasalanan ay nangako ng kalayaan. May kalayaan kang gawin ang lahat, pero nagdulot ito ng pagkaalipin. Halimbawa, ang bisyo. Nung una, sumubo ka lang. Pero kinalaunan, parang nagustuhan mo at kinukontrol ka na niya. Ang pornography ay nagsimula sa curiosity, pero naging addiction. Ang galit ay nagsimula sa nasaktan ka lang, pero naging lifestyle na. So ang pag-ibig sa pera ay nagsimula sa desire lang na makaroon ng pera, pero nawi ito sa pagiging sakim. Kaya po naging alipin tayo noon sa pita. Ibig sabihin makasala ng pagnanasa. Selfish desire. Ano mang gusto ng puso mo ay labag sa Diyos. Yan ang ating ginagawa. At sari-saring pita. Iba't ibang anyo ng kasalanan. Hindi pare-parehong kahinaan ng tao. Kaya po may alipin sa galit, may naalipin sa bisyo, kahalayan, pera, pride, inggit, katamaran. Iba't ibang mga anyo ng kasamaan. Tayo ay alipin. Ito ang ating kondisyon spiritually noon. Kaya po, maraming tao ang ngayon ay alipin sa bisyo, kahalayan, galit, pagmamataas at makamundong pagnanasa. At si Kristo lamang ang makapagpalaya sa kanila. At ang dahilan kung bakit ito binanggit, sapagkat kung minsan mahirap ang maging mahinahon, mahirap ang makipag-amo, mahirap ang gumawa ng mabuting gawa, mahirap ang magpasakop sa mga authorities, sa mga namuno, sa mga namumuno sa atin. Isipin mo kung ano ka dati, kung ano ang kalagayan mo spiritually dati. Ganito lang tayo. Kaya po ang ating sub-point B, mamuhay tayo ngayon. Kung noon ganyan tayo, ganyan ang buhay natin ngayon. Noon, mamuhay tayo ngayon para sa kaluwalhatian
ng Diyos. Ito ang contrast, na hindi na tayo dapat mamuhay tulad noon. Dati bulag sa katotohanan, ngayon binigyan tayo ng Diyos ng pagkaunawa sa kanyang salita. Dapat tayong mamuhay sa katotohanan na alam po natin. Mula sa alipin ng kasalanan, ngayon ay malaya na kay Kristo. Hindi ibig sabihin na perpekto tayo ng mga manampalataya, pero hindi tayo kontrolado ngayon ng kasalanan. Kaya mamuhay tayo ngayon para sa kalwatian po ng Diyos. Isa sa mga na-realize ko habang pinag-pray ko ang spiritual growth. Ang lahat pala ng ginagawa po natin ay hindi para sa ating sarili, no? Kundi lahat ng ginagawa po natin ay para sa Panginoon. Nagpagawa po ako ni ChatGPT. Sabi ko, ChatGPT, ito ang gusto ko. Pero itong ginawa niya. Sabi ko, in everything we do, point to Christ. Sabi ko, gusto ko na may arrow. Ginawa naman niya. ChatGPT, no? So, yan ang ginawa niya para sa akin. So, ang point ko dito ay lahat na ginagawa po natin sa ating panalita, ang ating purpose, ang ating service, sa leadership, sa ating mga words, sa ating worship, sa mga actions po natin, ay hindi po para sa ating sarili, kundi nais po natin na lawatiin ng Diyos. Na in everything we do, point to Christ. Palagi nating isipin na kung hindi ka magpakita na godly character, maka-Diyos na pag-uugali habang nandito po tayo sa mundong ito, mahirap magdala ng isang tao na hindi manampalataya kay Kristo. So in everything we do, mag-pray po tayo sa Panginoon na magawa po natin sapagkat ang goal po natin point to the cross, point to Jesus Christ. So may the Lord help us na tulungan po tayo na magpasakop at magawa po natin may pamuhay po natin ngayon, ang ating bagong buhay, binagong buhay dahil po sa biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. So mga manampalataya, dahil binago na tayo ng biyaya ng Diyos, narapat tayo mamuhay na makadiyos na karakter at pag-uugaling tulad ni Kristo sa gitna ng makasala ng mundo. So, tulungan po tayo ng Panginoon na sa ating pamumuhay ay may mailapit po tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat, Panginoon. Sa